chapter 9, verse 28 to 36. Pagnilayan po natin makinig ang may pandinig. 8 araw pagkatapos sabihin ito, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsay-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, sa inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nila nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Mga kapatid, ito pong mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ayan po, no? So, konti pagninilay lamang po, subukan po natin uli kung paano natin pagnilayan ang konteksto ng ating ebanghelyong yung araw na linggo, no? Una, ngayon po ay second Lent, no? Second Sunday Lent, no? Ng ating Kwaresma. At sana po handa na tayo, no? Nakapagkumpisal, yun yan, no? Prayer, fasting, and almsgiving. No? So, hindi sana hindi lang maging ano sa atin yon, no? Hindi lang maging alam niyo yun, na ordinary na lang sa atin yon na lagi narinig pero hindi natin ginagawa. But pagpapaalala lang po yung ngayong Kwaresma. Ngayon, doon umakot po tayo agad sa konteksto ng ating ebanghelyo. No? Napakaganda ng ating ebanghelyo actually. No? Ito'y tinatawag na pagbabagong anyo. No? Pagbabagong anyo ng ating Panginoon Kristo, which is napaka-importante actually sa ating pananampalataya. No? Tinatawag ditong transfigurations in English. Ngayon, titingnan natin, ano ba ibig sabihin ng transfiguration? Pag sinabing transfiguration, mga kapatid, no? Sa mga hindi pa nakakaalam, ito po ang original nito is Latin, transfigurare. Pag sinabi mo pong transfigurare, na ibig sabihin po nun, no? Ibig sabihin ay lumampas sa original na anyo. Ulitin po natin. Pag sinabi mo transfigurations, it's original ang word ng transfiguration is transfigurare. Latin word yon na ibig sabihin ay lumampas, no, sa original na anyo. So makikita natin dito sa ating ebanghelyo kung ano ang nangyari talaga sa ating Panginoon Kristo. Dito nakita ang kaningningan niya, nakita nila ang pagbabagong anyo. Simple lang po ito, no? Na ibig sabihin, siya po ay totoong Diyos. Originally, siya ay Diyos. Kaya wag po kayong maniwala sa mga tao nagsasabing siya'y tao lang. Nakakalungkot yon at nakakatakot na aral na yon. Sabi nga ng isang bishop, ang mga aral na ganyan na nagseselective lang sila ng mga talata ay satanic idea yan. Satanic interpretations. Bakit? Tandaan po natin, even nung tinukso ang ating Panginoon Kristo ni Satanas, sabi ni Satanas, nasusulat. Huh?
pero binabalikan ng ating Panginoon Kristo, nasusulat din. So in other words, kailangan intindihin natin mabuti ang kabuuan ng nasusulat. Amen? So nangyayari sa mga ibang kaiba yung pananampalataya, ibang sekta, makapagbasa sila ng isang talata, yun na yun. Sabi ng isang bishop, satanic idea yun. Nakakatakot yun. Ganun si Satanas, nasusulat. Pero sabi ni Jesus, ito rin ang nasusulat. So kabuuan nun ang dapat nating maintindihan lahat. Dito magpapakita talaga ng kaluwalhatian niya, ang pagka-Diyos niya. Ngayon, agad-agad dumako tayo. Bakit? Ano ba ibig po sa pagsabihin natin? Ano ba ibig sabihin? Bakit kailangan si Moises and si Elias? No? Ang simbahan po, maraming ibig sabihin yan ayon sa simbahan. Kung ano po ang sinisimbolo niyan. Una pagsisimbolo niyan, unang-una, si Elias po ay bilang isang propeta at si Moises bilang batas na sinusunod ng mga Hudyo. At mas maliban doon, mayroon pang mas malalim doon. Ano po ba ibig sabihin noon? Itong dalawang ito, doon pagiging propeta at si Moises nga pagiging batas, doon sa pagiging propeta, yun po yung tinatawag ng mga propesya, pagpapakita ng ating Panginoon Kristo, siya yung fulfillment of the prophecy. Okay, ulitin lang po natin. Ito po yung pagpapakita, ito na. Ito yung tao ito yung tao na ito yung Diyos na naging tao na siya yung tinutukoy ng mga propeta. Isa po yun ang dahilan kung bakit itong dalawa ang nagpakita sa kanya. At pagpaalala lang po, di ba, sasabihin ng mga tao, paano wala namang rebulto noon, hindi nagpagawa, hindi daw wala daw yung mga rebulto. Pansinin niyo, paano nalaman ni Apostol Pedro na si Elias yun at si Moises? Tanungin niyo sa kanila, bakit noon pa man may tinatawag na monumento, no, sa libingan o rebulto ng mga propeta? Sa pagpapatunay, noon pa man mayroon silang pag-aalaala ng mga rebulto. So hindi tayo hindi totoo yung sinasabi nilang walang rebulto noon. Meron walang mga rebulto o mga paalala ng mga santo. Ayan, kaya nila nakita alam ni isa po sabi ni Apostol Pedro, isa po kay Moises, isa kay Elias. Magpapakita, mayroon talaga, alam nila eh. So alam nila, may idea na sila kung sino yung dalawang ito. At siyempre, at panghuli nga ng pagpapaalala din yan, na ito na yung araw na palapit na siya doon sa pagpapakasakit niya at pagkamatay niya at muli niyang pagkabuhay pabalik sa langit which is originally yun po talaga ang tahanan niya. Dito pagpapakita ang tunay na pagka-Diyos, ang propesiya, ang sabi ni Apostol Juan, kung maalala nyo, ang salita ay Diyos. No? At ang salita ay nagkatawan tao at nanahan sa atin. So siya po ay Diyos. Hindi siya only basta-basta tao. Yes, he's 100% human, but he is all 100% God, and yun ang original talaga niya. Nakalagayan, kapatid. Ano ngayon ang sinasabi sa atin ng Ebanghelyo? Paalala po sa atin lahat, alam na yan. We will go back to the original. Ang sabi ng Genesis 1:26-27, tayo po ay nilalang bilang kawangis ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? God is a spirit and we also have a spirit. Spirit po talaga tayo. Originally, ang katawan nito mamamatay yan, mabubulok, babalik sa alabok. Hindi tayo mananatiling ganito. Kaya sabi ng pangalawang pagbasa kanina, malinaw. Ang sabi ni Apostol Pablo, pinapaalalahanan po tayong lahat. Sa Filipos 3 kanina, anong sabi niya kanina, no? Kapahamakan. Ang sabi niya rito, ang kahinatnan, sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana silang ikahiya. At ang pinag-uukulan nila ay ang pansinin ang mga bagay na panlupa.
Kaya yung panlupang yan, huwag ka masyado mag-focus niyan. Bakit? Ang sabi rito, sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Ibig sabihin, originally, espiritu tayo, ang plano ng Diyos, hiningan tayo ng espiritu, 3:16 at 17 ng unang Korinto, tayo templo ng Diyos, pinapaalala sa atin, dapat babalik tayo po sa Diyos bilang espiritu na lang. Pinapaalala tayo ng Ebanghelyo, kung ano man ang kasalanan niyan, kung ano ba yung makamundong yan, lahat ng mga materialism na yan, tanggalin dahil hindi yan ang original. Talaga na plano ng Diyos para sa iyo mamuhay ka sa panlupa at pangkamunduhan at pangmaterialism dito sa lupa. No, pinapaalalahan tayo, mamuhay sa espiritu. Dahil yan ay babalik sa Diyos ang espiritu natin. Original po yun. So, lahat po tayo inaanyayahan ngayon. Transfiguration, pagbabagong anyo. Magbagong anyo ka kapatid. Yung mismong pagkatao mo yan, yung pagiging materialism mo yan, balik ka sa dati na original na kalagayan mo, kagaya ni Jesus, tayo'y espiritu at tayo'y mabubuhay lamang dapat ngayon kahit nasa lupa ka, mamuhay tayo ayon sa espiritual na pamumuhay. Paano yon? Yun nga, kailangan tuloy-tuloy ang pananalangin, tuloy-tuloy ang connection sa Diyos, pag-aaral ng salita ng Diyos, spiritual works of mercy, lahat po yan kapatid, dahil yan ang original na kalagayan natin at ang espiritong yan babalik at babalik din sa Diyos sa langit. Amen. Yun lang po, naway gabayin tayo ng Banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. At lahat po na magtatanong ngayon, ihandahin niyo na po. Nandyan po ang ating butihing pari na si Father Darwin Gitgano. Bro Jando? Okay, be ready na po kayo sa inyong mga katanungan para sa gabing ito. Pero wait lang muna ha. Ano ko pa? Okay, sabi naman dito ni JR. Sabi ni JR dito is ano po gamit nyo na internet connection? Wala kasi signal ng PLDT Globe dito. Smart lang meron ngayon. PLDT yung sa amin. Mahina. Sobrang hina kaya hindi pa ako nakagawa ng thumbnail. Bro, may Okay. tanong dito, Bro Jando. Sige, go ahead. Oh, galing kay Brother Elmo Remedyo. Brother John Ray, tanong ko lang, sa Holy Thursday, pagkatapos ng repository ay may vigil, di ba? Good Friday namatay si Kristo. Ano bang tanong to? Tanong ko lang, sa Holy Thursday, pagkatapos ng repository ay may vigil. Di ba Good Friday namatay si Kristo? Brother Angel, pakisagot mo nga. Okay, so anong connection ng pagkamatay natin pa ni Kristo? Actually, Holy Thursday is preparation yan. Now, it's a part of the Paschal Triduum. Umpisa po yan ng Holy Thursday, tapos ang Friday and Saturday Vigil. Siguro, Brother Angel, ang tanong niya, nalilito siya kasi namatay si Panginoon Kristo Biyernes. Pero bakit may vigil sa Holy Thursday? Yun nga ang doon, no? Ang pagbibigil natin, ang i-connect mo yan sa ating Holy Week is preparations of the passions and death of our Christ. Hindi ko alam kung ano yung dahil doon sa vigil na yung mga nagbibisita iglesia, yung iba yung iba magi-stay doon sa sacrament. Actually kami mga lay minister ganun din noon eh. Every hour may palitan yan hanggang no. So yun, this is a preparation natin for the passion and death of Christ. And the whole Triduum, Thursday, Friday, Saturday, ganun naman yun kapatid, no? Lahat po yan ay preparation lamang yan sa death, passion and death of Christ.
Yun actually, yun ang umpisa. Maalala natin, yun yung gabing yun na talagang doon na, no? Yun na yung pagiging ano ni Judas pagkakalulun na siya at pwede rin i-connect natin yung ating Panginoon Kristo, di ba? Nagpuyat, no? Connected yan. Di ba? Sabi, hindi ba kayo pwede magpuyat para sa akin? Di ba nung nananalangin siya, sana, Ama, alisin mo yung sarong to sa akin. Dahil alam niya, parating na yun, oras na lang yun. So there is a connection with that na talagang nanalangin ng magdamag ang ating Panginoon Kristo, nag-vigil siya, so pwedeng i-connect connect para sa preparation din ng kanyang yun nga, no? Pagpapakasakit at pagpapakamatay sa krus. Kapatid, Bro John Ray. Yan, maraming salamat, Brother Angel. So may nagpa-shoutout pala dito si Sister Laura Candilado Kabungkal. Sabi niya, hi Brother John Ray at sa mga kapuntos. Shoutout po dyan sa kamag-anak ko na nasa amin. Nakikinig ng punto por punto habang inaayos ang wifi. Hi sa pamangkin ko na si Adrian at GR. Salamat, Toy. Yan, no? So, shoutout sa mga kapamilya ni Sister Laura Candilado Kabungkal. May tanong dito kagaling na kaso nawala na saan ko ba nakita yun? Wait lang ha. Saan na yung tanong kaganina? Hindi ko lang binasa kasi bumabati ako kaganina tapos may tanong Saan na yun? Wait lang mga kapatid ha. Ay, wala. Nawala yata. Saan na ba yun nawala? Okay, sabi dito ni May Sa'yo Tumapon, na, good evening Brigendo. po. Good evening po, Bro JDE. Ask lang po, totoo po ba na bawal magpa-mass intention for the soul kung wala pa 40 days? Brother Angel, sa'yo to. Ewan ko sa inyo na ano yun, no? Bakit bawal magpa-mass intention kung wala pang 40 days? Unang-una yung 40 days pa lang yan, medyo mali ng konsepto yan na ano, no? Kumbaga sa atin kasi, kailangan may 40 days, 40 days. Pero that's Philippine tradition lang naman yan. Hindi yan talagang original na turo ng ano na saan ba galing yung 40 days? Dahil ang pagkakalam ng mga tao, traditionally, ang ating Panginoon Kristo ay nung muli siyang nabuhay o na namatay siya, yun daw kaluluwa niya, nag-stay ng 40 days. Kay Jesus yun, hindi sa mga tao. So, walang connection po yan kung bakit ano, no? Ewan ko sa niya na ano yung araw na wala pang 40 days, hindi mo pwedeng ialay sa misa yung ano niya, no? Yung kaluluwa niya. Wala po akong alam na gano'n, no? Ewan ko lang si Bro Junry, may alam ka na bawal na gano'n. Originally, ang pagkamatay, yes, sa pagkamatay ng ating Panginoon Kristo, I mean, ng tao, pagkamatay niya, no? Automatic yan. Doon pa lang pinagdadarsal mo na, di ba? Doon pa lang sa burol, pinagdadasal na natin, Kaya nga may mga prayer warrior na tinatawag sa simbahan. Tinatawag sila kapag ka nakaburol, hindi 40 days. Napanalangin na yan agad-agad. Pagkamatay mo, actually, baka seconds lang yun agad-agad Hukuman na yun. Kung nasa purgatory yun, sana man lang. Dahil even purgatory, napakahirap kaya. Ayon sa mga church fathers natin, even purgatory, napakahirap makapasok dun. Yun lang naman ang chance dun No, yung pagkamatay niya, hukuman siya. Kung nasa purgatory siya, pinapanalangin natin siya. Pero kung nasa impyerno na yun, malabo na yun. Pero yun nga, yung chance natin, we pray for him. Mismo, nakaburol pa lang siya. Bakit bawal ang intention niya dun sa misa? Diba? So walang connection po yun. Pagkamatay, panalangin na natin dahil possibility na sana, at least purgatory, papasa siya, na doon kaawaan at patawarin ang kanyang kaluluwa, para makapasok din siya agad-agad sa buhay na walang hanggan. Yun po kapatid, wala tayong alam na gano'n na aral. Pagkamatay ng tao, pwede na siyang makapunta sa purgatorio kagad at pwede na siyang ipagdasal kagad noon mismo pagkamatay niya. Bro Jando? Dito, Brother Angel, kay Recollectados, Brother Jando, Brother John Ray, bakit po pag Kwaresma, yung 40 days, ang bilang ay 24 hours a day?
Pero pag Triduum, from Good Friday to Easter Sunday, bakit iba na ang bilang ng araw? Brother Angel. Natanong na yan nung kahapon, bro. Nasagot na yung kahapon. Ano sagot na? Oo, Baka hindi pero niya narinig. Ano mo na Brother Angel? ang ang Paschal Triduum, kapatid, Thursday yan. Thursday, Friday to Saturday. Paschal Triduum ang tawag po diyan, no? So mali yung may sinabi siyang Friday, Saturday, hindi po. Ngayon unless kung resurrection ang sinasabi mo, bakit ganito? Kasi ang turo sa resurrection, bakit Sunday kung namatay siya ng Friday? Parang isang araw lang no? Kasi Saturday tas Sunday na, no? Ang bilang po ng simbahan dyan, pag sinabing Friday namatay siya, consider one day na yun, Friday. And then yung Saturday is second day, and Sunday is third day. As simple as that. At may mga reckoning pa na tinatawag ang mga scholar dyan, yung mga 12 hours, 12 hours, something like that. Kasi pagdating ng 6, Sabado na sa kanila. But ang pinaka mas madali doon, why resurrected on Sunday, it's third day, is from Friday, Saturday, Sunday. Yung Triduum, yung bilang mo, atras mong konti, kapatid. Umpisa yun ng Holy Thursday, Friday, and Saturday, Vigil po. In commemorations of the Passion and Death of Christ. Yun po yung original na Triduum, Paschal Triduum po, Bro John Ray. Ayun, maraming salamat, Brother Angel. Sabi sabihin, ang point pala ng tanong niya kahapon pala, bakit Biyernes namatay, Biyernes na agad, hindi binibilang yung 24 hours. Ang problema kasi ganito yan. Sa mga protestante kasi ngayon naniniwala na si Kristo namatay sa Miyerkules, sila yung gumagawa ng sarili nilang bilang. Hindi mo pwede mangyari na tayong gagawa natin sariling bilang. Kailangan ganito, 24 oras bago pa mag-Biyernes. Kailangan tapusin mo ng 24 oras bago pa ang second day. Hindi ganun. Kasi kahit punta ka pa sa Israel, ganun sa kanila. Kahit pa isang oras lang ang nagamit mo, as long as pasok yan sa isang araw pa rin ang value nun. Hindi pwede na kailangan ubusin mo yung 24 oras bago pa siya sabihin mo na isang araw na. Hindi ganun. Okay, so may mga nag-raise hand dito. Ating bibigyan. Andyan na pala si Father Darwin Gitgano para sa ating live ngayong gabi. So, ating munang welcome Father Darwin. Sa mga gusto magtanong, please, mandatory po. Basta itanong mo kay Father D. Bukas ang camera. So magandang Itanong mo kay Father D. Itanong mo Ayun. kay Father D. Excited. magandang gabi, bayan. Magandang gabi, Brother John Ray, Brother Chando, Brother Angel, at sa mga kasama natin, si Sir Idna, Brother Windel, Brother Brother Ramel. Sino pa nandito? Kami lang, wala pa yung iba. Kami lang, wala pa yung iba. At salamat sa inyong walang humpay na pagsubaybay sa ating programa dito sa social media natin at sa YouTube channel natin. At ngayon, galing pa ako sa kabundukan, no? Nagsagawa tayo ng voters education sa mga kapatid natin dito sa Valencia dahil nagsagawa tayo ng legal action sa mga mahal nating kandidato na bibili ng boto. So, ipa-disqualify natin kapag sila ay manalo. So, sa pamagitan ng pagkaisa na mga bayan ng Diyos, no, sa ating through education na to manipulate them, dahil bawat isa sa atin may kapangyarihan na bumoto. Don't allow your vote will be manipulated by power, by money. Dapat galing sa ating puso yung ating pag-decide at galing after sa ating pagdasal. Okay? Bunga sa ating pananampalataya, bunga sa ating panalangin po. Yan po ang ating crusade dito.
we will do a legal action sa mga kandidato na manalo at nanalo sila dahil sa pera. So ipa-disqualify natin. No, yan ang paglibot natin, halos gabi-gabi linibot natin yung mga tao at sa awa ng Diyos po, libo-libo po ang natuwa at libo-libo po yung ah, sumasali sa ating pagkakaisa dahil yung boses ng bawat isa ay madinig sa pamagitan ng pagsagawa ng legal action. Legal action will give them a legal lection sa mga kandidato, lalo-lalo na sa mga kandidato dito sa Valencia. At sinabihan ko yung mga tao, hindi yung tao yung kaaway natin. Hindi din kandidato. Hindi tao yung kaaway natin, kundi yung corrupt na sistema po. Kung hindi tayo magkaisa, hindi mababago ang ating lipunan. No? So, busy-busy po ako sa pagbisita sa mga parokyano ko everyday po. Salamat sa paghintay. Pasensya na po. No? Ang layo. Putol-putol yung signal. Bakit putol-putol signal sa atin? Oo. Okay. Pero ano nangyari sa signal ko? Okay ba yung signal ko dito, Brother Jando? Okay naman, Dre. Dito rin, mahina internet ngayon. Sige, tanungan portion na tayo, mga kapatid. Okay, sa mga nag-raise hand, ang unang nagbukas ng camera, itong si iPhone. So, hello, good evening, iPhone. Hello? Anong pangalan po Sis natin? Lori. Hello po, Lori. Father. Good evening po. Good evening, Sis Lori. Father, matagal po ako nag-message sa punto por punto na messenger po. Tapos, nag-ask ako ng advice. Tapos, ang sabi sa akin po ay mag-approach sa parish priest. Kasi po, may live-in partner po ako na Muslim. Mm-mm. Tapos, Mm-mm. we have 2 kids na, 6 years old and 3 years old. Mm-mm. And ngayon, buntis po. Buntis na naman po ako. Then I went to the Pangatlo. parish priest po nung 2 days or 3 days ago yata. Tapos I told him about it. Tapos he told me na sabi ko, kailan po ko pwede mag-confess, Father? Tapos sabi niya, ano na lang, pagka pakasal na daw, tapos tapos pwede naman siya liwas daw sa kasal ko, po, tapos kailan po kami pwede mag-start? Tapos sabi niya, paano daw, mag-usap daw muna kami ng partner ko, tapos balik daw kami doon on Wednesday, ngayong Wednesday na darating. Tapos sabi ko, hindi pwede sooner than that, Father, kasi baka umalis siya. Pero nag-usap naman na kami noon, 2 weeks ago yata. Every now and then, gina-open ko man sa kanya. So, last 2 weeks ago, sinabi ko sa kanya na gusto ko talagang makasal. Kahit hindi ka naman Katolik, basta kay makatolik ako at saka yung mga bata. Tapos, mahirap yun kasi hindi man sila papayag. Sabi ko, hindi papayag man sila, basta papayag ka lang na ganun. Sige, kailangan kausapin yung si Father. Pero ang tagal, baka pabalik-balikin kami doon sa simbahan. Tapos, hindi pa naman siya palagi dito kasi sa Cotabato siya madalas, kay doon yung work niya po. So, anong Tapos, question bali mo, sa akin, kapatid? ano ko po, Father, na bakit gano'n na yung pang pabalik-balikin gani may willingness naman sa part namin na gano'n. Yung sa akin ba, nadidelay, hindi ako makareceive ng almost 1 decade na ako hindi Pero may naka-receive ng schedule na kayo sa sacraments po. kapatid? May schedule na ba kayo binibigay ni Father? Sabi niya lang po, magbalik sa next Wednesday. Baka tinitest yung ninyo, yung consistency sa asawa mo at sa'yo. Patience is virtue.
Balik na lang kayo this coming Friday. Oh, Wednesday, di ba? okay po. Yun din nasa isip ko, baka kailangan din magpasensya din ako kasi siyempre, naging Mm-mm. choice ko din yun eh. Taon ako. And then, baka tinitest ni Tapos, Father yung consistency mo. mm, then, pala Father, kung sakali na Oh, mag-sample lang, magbago yung isip niya ba na hindi na lang ganun, gawin niya, ganun, sample lang. Tapos, sabi niya mm, kanya, kung ganun, maghiwalay na lang tayo. Kasi, hindi ba, mm, um, parang minsan, no, ano ko yun, I feel bad for mm, him. Then, pero dapat I have to mm, choose it. Yun. mm. Ipatuloy lang kapatid and then magdasal ka sa mahal na Birhen, no? And then, alam naman ng Panginoon yung desire mo. Yung desire mo ang makapurify sa'yo. Meron tayong baptism by desire, no? Meron mga namatay na hindi na-baptize, but by desire, they are baptized, no? Dahil sa desire mo, yung desire mo ang makapag-purify sa'yo. No, God is not bound by His sacraments and by His laws. He can do beyond His laws, His sacraments. At patuloy lang kapatid, no, natutuwa ang Diyos sa ginagawa mo, sa pasensya mo. Alam naman ng Diyos yung tibok ng puso mo eh. No? Nababasa niyo yun. And then you will be blessed. Just continue to embrace the virtue of patience, kapatid. And then dinitest ka lang sa pari para makita. At masiguro din niya na galing talaga sa kalooban mo. At kung babalik ka doon, siguro yun ang measurement niya na dedicated ito, committed ito. Kapag magsasabi ko yes agad, Okay. maka hindi ito committed. No. Sige, tinitingnan siguro sa pari, kapatid, yung commitment mo. Okay? Continue ako. Yeah. Meron ka pa bang Okay. tanong, iba? Wala na ako siguro. Saan ka ba? Um, Taga saan ka Saka ba, pala, kapatid? Father. Davao ko, Father. Davao. Sa syudad mismo? Opo. Ah, sige kapatid Um, ha. God bless. Father, excuse me. Saglit Oo. lang po. Hindi dito po sa bahay namin, Father, ba? Um, yung, Mm-mm. meron silang ginagawang yung paghuhukay. Naghuhukay sila dito. Paghukay? Oo, naghuhukay Mm. sila kay. Sabi naniwala yung kapatid ko, yung brother ko, na meron daw gold dito. May gold? Sa ilalim daw ng bahay. Tapos, yung gina-follow niya, espiritista daw yun. Uy. Hanggang ngayon, yung butas na yun, butas pa din. Andun pa din sa May, may likod pero may gold. namin. Wala. Nakakuha sila ng gold. Sabi nung espiritista, nililipat daw ng duwende. Manilipat na. Oo, okay. Bira may yung diwindi ah. Kaya, siguro mga 2 years na yun, ganun pala, nakatiwang na ganun ba? So anong tanong mo dyan? Ang tanong ko, Father, does that affect us, yung mga nandito sa bahay nito? Kasi dalawa kami Mag, ng kapatid ko ah, dito sa bahay. Ako, i-renounce may mo lang. dalawa. I-renounce mo lang yung paglapit I-renounce. niyo sa mga occult. And Ah, then, isalin niyo sa confession dahil spiritista yung ninapitan ninyo. And then, yung sacrament. Sacrament is greater than solemn exorcism. It is greater than the Pope. It is Jesus Christ. Continue to receive the sacrament. In due time, ma-receive mo na siya. No? I-follow lang yung mga requirements na binibigay ng parish priest mo. Kapatid, ako. Thank you po, Father. God bless po. God bless. Thank you po.
Bye-bye. God bless. Okay, thank you, Ma'am Lori. So, dito naman ako ngayon sa next naman na tatanong naman ngayong gabi. Dito tayo kay Bro Tim. Hello, Bro Tim. Good evening. Good evening po, mga kapatid na CFD. Good evening po, Father Darwin. Apo. Bro Tim, good evening. Bali yung unang katanungan ko po, disclaimer lang po, medyo SPJ po, so gabay at patnubay po sa mga kabataan. Pwede po ba nating i-flash sa screen yung Hebreo 10:26 hanggang 27? Ay, hanggang 29 na po, para buong context. Ngayon, Hebreo 10:20 10:26 hanggang 29 po. 29. Opo. Okay, at ating tingnan sa screen natin yung naturang talata. Ito sabi, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Ang mapatunayang lumabag sa kautusan ni Moises batay sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay walang awang pinapatay. Gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos, umapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa kanya at lumait sa mapagpalang espiritu. Yan bro. Ayun po. Father, yung katanungan ko po, kasi po lalo na meron kasi 'di ba tuwing tayo nangungumpisal, meron tayong mga kasalanan na tila parang kahit ilang beses na natin ikumpisal, nako-commit pa rin natin. Halimbawa po yung nga po medyo SPG, halimbawa sa mga kalalakihan yung masturbation, ganyan po. So, yun, syempre, kahit kung minsan, aminin na natin na kung minsan kahit na naikukumpisal natin ito, kung minsan syempre tayo, natutokso tayo, nagagawa natin uli. Ito po ba ay tumutukoy dito, Father? Iyan po yung una ko po katanungan. Salamat bro, Tim. No, unang-una, yung Hebrew chapter 10 verse 26, no? Yung mga kasalanan na pinaka mga serious, grievous, mortal, no? For example na pag-rape, grabe. Hindi, yun, no? Hindi magkapareho yung kasalanan, kapatid. Yung mga mortal sin, mabigat yun. Kung paulit-ulitin mo yung gagawin, kailan ba maging mortal ang kasalanan, di ba? So, itong tatlong criteria, kapatid, nandyan. Una, uh, full knowledge. Pangalawa, full consent. Hindi ka pinipersa sa paggawa niyan. Pangatlo is grave act. Kung nandyan yung tatlo, it is a mortal sin, a serious sins, no? At kahit venial sins is a serious, no? Lalo-lalo na itong malaking kasalanan. Kung babasahin natin ang Luke chapter 12 verse 48, Brother Jando, 47 to 48 ba yan? Basahin natin, Brother Luke Jando. chapter 12 verse 47. 47 to 48. Okay. 47 to 48. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinapagawa nito ay parurusahan ng mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay hahanapan ng marami at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutan ng lalong marami. Example bro, sa mga grabing kasalanan, itong abortion, no? Matapos, di ba? Yung bata ay defenseless, hindi makapag-defend sa kanyang sarili. At matapos pa rin doon, no, patuloy ka pa rin na magsagawa ng grabe
katulad ng abortion, serious sins. Yan po ay reserved sins, no? Yung abortion, no? So, kung patuloy ka, walang pinakita na pagsisisi sa ating yun, mga reserved sins. Hindi po yun basta-basta. Hindi pariho yung level sa kasalanan, kapatid. Example, yung sinabi mo, masturbation. Mas magibigat pa doon yung humanap ka ng iba. Kasal ka na, humanap ka pa ng iba. So, hindi pareha yung degree of sins, kapatid. At sa tanong mo, abuso ba tong ginagawa ko, Father? Na yung kasalanan ko, iniulit ko, kino-confess ko naman pabalik. May sagot si Saint John Mary Vianney. Saint John Mary Vianney po. Sabi niya, isa sa mga homily niya, kapatid, sabi niya, mga anak, di ba? Patron of all diocesan priests, of all priests, si Saint John Mary Vianney. Sabi niya, mga anak, isa sa mga homilis niya, mga anak, alam niyo ba, every time ang umpisal kayo ngayon, alam ng Diyos na yung kinoconfess mo ngayon ay maari mo pang magawa bukas. Alam mo ba, anak, na kinalimutan ng Diyos ang bukas para patawarin ka ngayon? So ano yung punto ni Saint John Mary Vianney dito? Hindi tayo mawala ng pag-asa. No? Sa pagbalik loob, every time magkasala tayo sa Panginoon. No? Hindi tayo mawala ng pag-asa. So, ang punto sa Hebrew chapter 10, yung pinakamabigat, kapatid, na mga kasalanan, no? Example, abortion, bago ka pa nangumpisal ng abortion ngayon, no? Hindi magkatulad yung punishment, pero lahat ng kasalanan natin, kapatid, meron talagang corresponding na punishment, kapatid. At wag ka lang mawala ng pag-asa, kapatid. At hindi naman instant yung transformation natin. Gradual po yan. No? Para po yung conversion ay para po yung nagputol ka ng kahoy, kapatid. Yung mga kasalanan natin parang kahoy, tumutubo na sa ating damdamin. No? At sa pagputol mo sa kahoy, kukuha ka ng itak. Itak ba yun, Brother Jando? Sundang? Tak. Putulin mo. Hindi yun mapuputol ng isang hampas, no? So, many times you strike the wood, the tree, di ba? Hanggang maputol. Ganun din, kapatid. Kailangan natin ng grasya ng Diyos. Example, kapatid, no? Kung mag-gym ka, no? Isang araw ka lang mag-gym sa buong taon, hindi tutubo yung muscle mo. So, kaya nga, kailangan natin ng regular confession po. Para tutubo yung muscle natin, regular exercise din. Kailangan natin tutubo yung spiritual muscle natin para maging malakas na in times of temptation. No? So, anong sabi ni Saint John Marie Vianney? Ito yung sabi niya, kapatid. Alam ng Diyos, yung kinoconfess mo ngayon, ay pwede mo pang magawa bukas. Pero ang good news, anak, kinalimutan ng Diyos ang bukas dahil gusto niya patawarin ka ngayon. Kapatid, meron ka bang follow-up ng question? Brother Jando? Wala si kapatid? Nag-mute. Ayun po. Second question po, pwede po ba nating i-flash sa screen yung Jeremiah 17 verse 9 to 10 po, Bro Jando? Okay, Jeremiah na naman. Jeremiah 17, 9 to 10. Ito ang sinasabi. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao?
ito'y mandaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagatipalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagatipalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ayun po. Mm-mm. Father, yung second question ko po, kasi po kung mababasa po natin sa 17 verse 10, yung nakakabasa po kasi ng isip at ng puso po, tama po ang Diyos po, no? Yung Yes. clarification ko po doon, bakit po may mga, halimbawa po, yung mga piniling banal ang Diyos, kagaya halimbawa nila Padre Pio, na nakakapag-read ng hearts, nakakapag-discern ng tao, probably nakakakita ng meron silang gift of prophecy. Paano po bang ano nun, yung connect po nun sa ano po? Yung po sa 17 Mm. verse 10 o kung Mm. Unang-una kapatid, dahil kinaloob nila ng Diyos yan. Hindi dahil sa kanilang sarili yan, no? Kinaloob ng Panginoon yan. One of the gifts from the Holy Spirit, no? So, wala namang kapangyarihan si Padre Pio dahil sa intimacy ni Padre Pio sa Panginoon. So, meron siyang special gift, special graces, extraordinary and special graces he received from the Lord. So, yung pagkabasa niya sa puso ng isang tao, hindi yan sa kanya. Galing yan sa Diyos. No? Wala namang kapangyarihan yung mga banal. At sa pamagitan ng kanilang intimacy to the Lord, they share the power of Jesus. Katulad ng ano kapatid, yung buwan, wala naman yung sariling liwanag. Saan galing yung liwanag ng buwan? Galing sa araw. Just a reflection from the sun. Yun din ang mga banal kapatid. Wala silang sariling liwanag. Yung liwanag nila ay just reflection from the source of the light, the uncreated light. Kaya nga ngayon, transfiguration. Yung liwanag galing kay Kristo, tinatawag yung uncreated light. Yung buwan, created light yun eh. Yung araw, created light yun eh. Extraordinary light yun. Yung nakita nila ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, wow, uncreated light po yun. So, yung mga uncreated gifts, it is freely given to the saints. So, hindi naman Diyos si Padre Pio. Pero, he shared the power, the gifts of God because of the intimacy he possesses. No, kapatid. Apo. Last question na lang po, Father. Yung sa, although na-clarify naman na po kanina dun sa kapatid po nagtanong, medyo same case lang din po. Bro Jando, pwede nyo po bang i-flash sa screen yung binasa po natin kahapon sa live, yung My First Catechism po, page 149. Yung sa ano Yung po, ano? yung sa sacraments po. Sacraments? Yung hindi po makakatanggap ng sakramento kapag Okay. apo, Okay. apo. So, okay, so yun ang ano mo. Sige. Ating pakita sa screen yung sinasabi sa my first catechism. Ito. Yan. Ito. Yan. There cannot exist a valid marriage between Christian Catholic persons without being a sacrament. Those who live in or have only the civil marriage are public sinners. They cannot receive the Holy Communion nor the absolution until they marry in the church or separate one from the other. Yun po, Father. Bali, although same case din naman nung sa kanina, nasagot naman na po yun. Yung nabanggit nyo nga po yung sa desire po. Yun nga po, yung hindi makakatanggap ng sakramento hanggat hindi pa ikinakasal. Although same case din po kami kanina kay sister kasi non-Catholic din po kasi yung partner ko po. Pero ang question ko na lang po, Father, noon po kasing diniscuss po ito sa punto por punto last night. Somewhere around siguro mga 9 p.m. na po ito eh. Kaso ang main concern ko lang po kasi is after ko po kasi nag-anticipated mass last night, nung hindi pa nagsisimula yung live, although
nagkumpisal po ako, although hindi ko na po ma-share yun kasi seal of confession po yun. Pero yung absolution po ba na ginawa sa akin nung gabi po na nangumpisal ako bago itinuro yan sa live, may talab po ba yun? Considering na yung bagay po na yan is natutunan ko lang po fully nung nasa live na po. Kumbaga totally hindi ko po talaga alam yung bagay po na yun bago po mag-live. Ang clarification ko po is may talab po ba yung absolution na ginawa sa akin kagabi? Considering my situation po. So, hindi ka pa kasal, kapatid? Bali, ano po, sa West lang po kami kasal kasi dati po, Holy kababalik ko Mix. lang po kasi sa Iglesia Katolika. Saan ka galing, kapatid? Sa Protestante? Sa, bali, ako po, MCGI, kami po nung asawa ko po, kaso po, yung asawa ko po kasi dalawang protestanteng grupo na po kasi yung naaniban niya. So, medyo traumatic pa sa kanya yung mga pangyayari. Kung kaya hindi ko po, Mm. siyempre, inintindi ko po muna, hindi ko muna siya pinipilit, ganun po. Naunawaan ko naman po. Mm. So, alam ba ng pari na huwis lang yung kasal mo? Alam niya? Na sabi, Bali yung pari po na yun, Father, hindi niya po alam yung sitwasyon namin. Kasi po yung time po na nangumpisal po ako noon, after the mass po yun, na nangumpisal mm, ako. Kaso yung lesson po about dito sa marriage na ito, narinig ko lang po ito mga past 9 na po sa live po mm, dito sa punto por punto eh. So, hindi totally ignorant and hindi hindi niya ko po alam. talaga alam itong bagay na to. Opo, both po kami, hindi Hindi po po alam. alam din sa pare. Akala niya, Hindi po. ah, ah, posible, kung sinasabi mo yon, usually yung katulad mo, ibe-bless lang. No? Kung alam niya na ah, live-in lang. No? Dahil hindi man tinatanggap ng simbahan yung huwis, yung kasal sa mayor, kasal ah, sa mayor. Hindi po tinatanggap yung simbahan. So, kung may mag-confess man, kung alam lang pare yon, katulad ko, i-invite ko sila na mag-receive ng sacrament of matrimony. And then sabihin ko sa kanya kung meron na kayong ah, araw na itinakda para sa kasal ninyo sa simbahan, balik ka dito at patawarin ko lahat ng kasalanan mo. Pero kung wala pa, i-bless lang kita for this time. So sa tanong mo, may visa ba? Hindi ka talaga napapatawad dahil hindi mo sinasabi na yung kondisyon mo. Dapat sabihin mo na hindi pa ako kasal sa pari, father. I-bless ka Opo. lang doon. Mm. Opo. Bali ang So, dahil, ah, around 9 o'clock na po mahigit eh. Sa 9 p.m. po mahigit mm, sa live. Pero yung kumpisal po kasi na nagawa ko po kagabi is around 7:00 pasado. So hindi pa po nagsisimula ang live nun. So mm, talagang mm, hindi ko rin po kasi nasabi dahil hindi ko rin po kasi alam yung tungkol po alam. doon. Opo. So, una-una, Paano po bro, ba? Opo. hindi ka talaga napatawa doon dahil ang effective, ang ah, productivity and spiritual growth, nagbabata yan sa disposition mo. No? So, isabi mo sa pari talaga na ako ay hindi pa kasal, father. And then, galing po ako sa ibang sekta. So, dapat mabigyan mo siya ng ano. Dahil hindi naman niya alam lahat ng hindi nagmadali yung pare. So, kailangan, ilang taon ka na, hindi nangumpisal. No? Bless me, Father, for I have sinned. No? Last confession is 10 years. Ako po, Father, ay galing sa ibang sekta. And then, anong gawin ko? Hindi pa ako kasal. At sinisihan ko yung mga kasalanan ko. Usually, yung ganun na mga, bro, mga cases na lalapit sa atin, i-invite ko sila.
sa sacrament of matrimony. At kung may schedule na sila, doon, ibibigay ko yung absolution. Kapag wala pa, i-abstain ko muna. Magplano muna kayo at invite ko kayo sa pagpakasal. At kung wala pa kayong schedule, i-bless ko na lang. I-bless ka pa, bro? Opo. Bali, last na lang po, Father, no? Bali, wala na pong katanungan. Maraming salamat po sa pagsagot. Gusto ko na lang po sanang maglahad. Although, alam naman po ng mga CFD na present po dito sila, Bro Jando, na nung nakaraan po ay yun nga po, nag-public apology po ako sa lahat ng mga Katoliko. Gusto ko rin po sanang personally humingi din po ng pasensya sa inyo, Padre, kasi po nung nasa MCGI pa po kasi ako, talagang ano po, grabe po yung pang-uusig namin sa Iglesia Katoliko at isa na po kayo sa nauusig namin at talagang ayun po, yung nga po hindi ko nabanggit nung nakaraan, talagang kumbaga brutal lang talaga yung pang-uusig namin. Umabot sa punto na tinuturoan kami ni Soriano na sunugin at wasakin yung mga banal na larawan na kung saan aminado po ako na nagawa ko. Inuulit ko lang po na gusto ko po talagang humingi po ng sorry ulit po sa inyong lahat. Dahil na ano ka lang dun, kapatid, na brainwash ka sa maling aral, no? Salamat sa iyong pagpakumbaba. No? Yung pagpakumbaba mo ay nakapagbigay sa iyo ng kagalakan sa Panginoon. Patuloy ka lang, kapatid. Ilang taon ka sa MCGI, kapatid? Bali, mga 2 years lang po yun nung naging member po ako doon. Si Rason na po yung nakaupo nung naanib po ako. Si Daniel Rason. Patay na si Patay na si Soriano. Bali, mga around February po siya namatay Tapos naanib ako, mga Marso po yun. Nagkaroon pa nga ng ng parang issue sa loob na kung si Rason or parang isang KNP yung uupo, parang nagka-dispute pa po dyan. Nagka-divide sila. Opo. So, yung asawa mo, ilang taon sa MCGI? Bali, Father, parehas lang naman po kaming 2 taon. Ang kaso nga po kasi, although naintindihan ko rin naman po yung rason niya dahil siya po kasi ay maliban sa MCGI, naanib po kasi siya sa ibang Protestant group na talagang inabot ng ilang years. Nung nag-MCGI kasi kami, medyo may sorry for the term, medyo may pagka-sexist kasi yung aral nila. So medyo may pagkakawawa yung mga kababaihan sa iglesia. So hindi ko rin po masisisi yung asawa ko kung bakit medyo, syempre, kumbaga traumatic pa po siya sa mga nangyayari. Kaya naunawaan ko naman po siya kung medyo nasasaktan pa siya. Ganun po. Totoo. Dahan-dahan lang, kapatid. Alam naman ng Diyos yung desire ng puso mong kapatid. Bro Tim, Salamat po, God bless, Father. ha? God bless. Salamat po. Natutuwa po yung Panginoon sa iyo. Opo. Salamat po. Saan ka ngayon, Bro Tim? Bali sa sa Makati po ako nakalupit. Sa Makati. Sige, God bless, kapatid. Magandang gabi sa iyo. Salamat po. Magandang gabi po. Okay, Bro thank you Jando. sa iyo, Brother Tim. Maraming salamat. At okay, move na tayo naman ngayon sa next naman na magtatanong naman. Dito tayo kay nag-off ng camera si Michael. So dito ako kay Alex Trace. Alex Trace, good evening. Yes, good evening po sa lahat. Father, good evening, good evening, Father. bro. Good evening po sa lahat Good ng evening, mga kapatid.
sa lahat ng mga subscriber ng Punto por Punto. Father, ang tanong ko, dalawa lang. Kasi kanina, dagdagan ko lang yung confession na katanungan. Halimbawa, Father, na binigyan na ako ng absolution. Tapos, nagsimba na ako, nag-ano na ako, nag-receive na ako ng communion. Tapos, napanood ko yung video ni sa yung open forum ni Sherwin, Brother Sherwin sa Punto por Punto din. Yes, So, mayroon ba palang sala na hindi ko nakumpisal mga 2 weeks na ako palagi nagsimba, nag-receive na ako ng communion. So, mayroon ba palang mortal sin na hindi ko nakumpisal? So, ngayon, Father, ang tanong ko, pag ikumpisal ko siya ulit, dalawa na ikumpisal ko kasi nag-sacrilegious ako eh. Tapos yung mortal Yun ang sin na isa. katanungan mo, kapatid. Oo. Yun po. Unang-unang kapatid, hindi mo nga alam yun. No? Yung tatlong criteria dapat alam mo. Full yung knowledge mo. So, hindi pa yun mortal sin dahil hindi full yung knowledge mo eh. Di ba? Sabi kasi ni Brother Sherwin na gumagamit ka nito. Oo, dapat ikumpisal mo. Uy, gumagamit yes, ako nun. Dapat i-confess mo pa rin, pero it is not mortal sin yet. May full knowledge, okay, di ba? Okay. Full consent. Walang nag-first sa'yo. Full. Hindi 1/4 ha. 1/4 lang yung consent mo. Hindi yun mortal sin. Diba? Okay. Kung hindi full yung, dahil sa additional knowledge mo, dun mo na na-recognize. It is not yet mortal sin. Dahil, sabi ni Kristo, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam yung ginagawa nila. So marami ngayon, mga kapatid natin, hindi nila alam yung ginagawa nila na masama pala, kasalanan pala, di ba? So sa pamagitan ng ating katekism dito, araw-araw, gabi-gabi, baka tulong po yan, lalong-lalo na sa mga kasamahan natin sa simbahan, kapatid. Panood ko nga si Brother Sherwin kasi maganda kasi pa may mga open forum, tanungan, kasalanan ba to? Yes, kasalanan yan. Kaya doon ko nalaman na ako, ginagawa ko pala yan, hindi ko pa nakumpisal. So, paano to? Naka-receive na ako ng communion. So, ikumpisal ko ulit. Pinatawad ka na kapatid, and then magkumpisal ka din. And then, hindi naman yun automatic mortal lahat ng kasalanan natin. Kung hindi full yung knowledge mo, ito tatlo ha, full knowledge, full consent, and grave act. So, malaki yung kasalanan, grave. And then, full yung consent mo. Pero hindi yung full yung knowledge mo. Ngayon mo lang alam. So, hindi yun ma-qualify as mortal sin. Kailan ma-qualify na mortal? Ngayon. Yung nalaman ko Kung na. alam mo na. Ginawa mo. Yun. Tapos, Father, idagdag ko lang yung kanina, yung nag-caller din na yung paulit-ulit na kasalanan. Tapos, kumpisal mo na, tapos nagawa mo ulit. So, ang ginagawa ko, pag magawa ko ulit, takbo agad ako sa pari. Kilala na ako sa mga pari dito, kahit tatlong parokya kasi pag makasala ako, kumpisal lang ko. So, sinabihan talaga ako na, ano ba? Kayang, nagalit na isang pari, hiwalayan mo to o mapunta ka sa impyerno. Sabi ko, natakot na ako. Father, ano bang gagawin ko? Yung sabi mo rin, Father, na rosary kasi ang rosary at saka adultery, hindi talaga pwede magsama. Talagang hilain ka para sa rosary. So ngayon, nagdesisyon na talaga ako na hiwalayan. So, awa ng Diyos, naman. Kasi, ang una kasing sabi sa amin, maghiwalay lang ng bahay, mag-separate. Pero hindi talaga kasi pag magkita kayo tapos magkadikitan kayo, may mangyari, pares kayo, kasala na naman, punta na naman sa simbahan, galit na naman yung pari. Sabi, hindi ka na Kilala na ako sa tatlong parokya kasi, may ako dito kay Father, dito ako. Ulit-ulit na nakasalanan, yun lang. Kaya, pag makasala, hindi ko sinabi na na hindi pa ako makasala, pero dasal lang talaga pag kasi pag magdasal ka, marinig ng katabi mo, parang din sa'yo, nagdasal din. Kaya parang hilain ka talaga ni Mama Mary.
Yun lang, yung dagdag ko pa dyan. Saka ito, Father, pangalawa kong tanong, yung about priest. Kasi panood ko si Brother Dino na nag-teach siya about sa priest. Totoo ba, Father, na ang priest is mas mataas pa ang priest kumpara sa lahat ng mga santos at anghel sa langit? Kasi pag mayroon daw priest at saka kahit si Michael Archangel Michael, mas uuna pa daw tayo luluhod sa priest kumpara kay Michael Archangel. Unang-una, bro, yung mga santo, mga ano na yon, triumphant na yon, no? So, dahil yan sa bro, sa sacrament. So, ang mga pari lang makapagbigay ng sacrament. So, yung mga anghel hindi makapagbigay, no? Katulad ng pagdiriwang ng misa, yung pari lang ang makapag-consecrate ng tinapay at ang alak. So, yung anghel, hindi makasagawa niyan. So, yung pari lang. No? Mas grabe So, pala ang power ng pari kumpara sa mga anghel at saka santos. Kaya nga, magmano kayo sa amin. Hindi dahil sa... talaga ako, Father? Hindi dahil sa pagkatao sa pari, dahil kay Kristo po. Because the priest is in persona Christi. No? So yung mga santo, 100% na po yun, nandun na po sa kaharian ng Diyos. So yung pari, yung office niya, yung banal. Bakit? It is instituted by Christ. Si Kristo talaga ang nagtayo sa ordained sa pagkapari. So yung tao na naging pare, pwede magkasala, katulad mo, pero yung office niya yung office niya ang banal. Pwede yung tao na naging pare, maging hindi banal. Yung office niya bilang pare, banal yun. not because of him, because of Christ. Kapatid. Kaya ang sabi pa daw, na mas isang tawag lang daw ng pare, nandyan na daw yung Panginoon kasi sa lahat ng mga anghel at mga santos, hindi daw, pag tumawag daw ng Panginoon, hindi daw lalapit ang Panginoon. Ang Panginoon lalapit lang daw sa pari. Unang-una, malapit naman yung Diyos sa atin lahat. Pero ang siguro, yung punto niya, yung Eucharist. No, ikaw hindi ka makakonsecrate ng Eucharist, di ba? Yun nga, Father, sabi niya, mas susunod pa daw ang Panginoon, mas sumunod pa daw ang Panginoon sa pari kaysa mga anghel. Kasi ang pari, kung anong sasabihin niya doon sa Eucharist, nandun agad si Kristo. Maging totoo. Nung narinig ko yung Father, nung narinig ko, grabe. Tumayo ang balibo ko, grabe pala ang power ng pare. Kung nalaman ko niyang dati, sana nagpare na lang din ako. Amen. Sana marami pang ma-inspire ngayon na maging pari na nakinig sa iyo, kapatid. Kapatid na Alex. Pero Father, dito, may mga pare dito na ibang lahi, mga taga-Europe. Mag-bless ako, ayaw magpa-bless. Gaganon na yung ulo ko, gaganon. Ayaw nila magpa-bless. Akala nila, para sa kanila yun eh. Hindi yun para sa kanila. Pero yung mga Pinoy, mag-bless yung mga Pinoy. Dahil sa kultura din yan, kapatid, and then mas mabuti, kung alam na nila, hindi naman para sa kanila yun. Pagrespeto yun, unang-una sa Panginoon na nag-institute sa Holy Order o pagkapari. Kapatid. Saan ka ba ngayon, kapatid? Quiet, Father, sa quiet. Mag-ingat ka dyan. Ako yung tumawag sa'yo dati, nagtanong ako sa'yo ng yung logo ng yung Jubilee year. Ang meaning ng logo. Ikaw pala yun. At saka Father, meron pala akong may nabili kasi akong crucifix. Hinahanap ko yung wala ko na ito nang nabili ko at dalawang niya. And then, tapos may bungo sa napakanan. Ano kaya to, Father? It is a sign of death. Father. Hindi ito occult, Father. Hindi ito occult. Hindi po. Ang message yan ay tayo ay mamamatay. Tayo ay maging kalansay, kapatid.
Tapos Ay, ang huwag mga kang sulat malimot niya, na, mga lapid. ah, Ay, ano lang, ang kahit kaulugan diyan kapatid, na tayo ay maging kalansay. Papayag man tayo o hindi, tayo ay mamatay. Hindi tayo para sa mundong ito. Temporaryo lang po yung buhay natin sa mundong ito. So, huwag tayong mamuhay na para sa mundong ito. tama, Father. Salamat, Father. Salamat sa mga sagot, Father. At least nalaman ko na yung dignity of a priest. Napaka pala. Kaya dapat hindi natin sila binabasta-basta kasi yung iba, binabastos. Minsan walang respeto. Patawarin na lang sila ng Panginoon, Father. Pagdasal na lang natin. Oh, amen. Amen, bro. Sige, Father. Salamat. Salamat din sa punto God bless, punto Brother sa Alex. panonood. Ingat ka dyan, Palagi akong Brother Alex. nanonood. Father, salamat. Salamat, kapatid. From ano Okay, pa? thank you From kay Kuwait. Alex 13. So, dito naman ako ngayon kay Michael. Michael, good evening sa'yo. Unmute, bro, Michael. Hello, Bro Jendo, Father Darwin, at sa mga nandito ngayon sa online. Father Darwin, may kunting katanungan lang po ako sa pagsisimba at sa pag-pray ng rosary. Father, when is the proper time magsimba? Sa umaga ba, sa hapon, or sa gabi? Opo. So, yun ang tanong mo. Opo, Father. Unang-una, ano yun, no? Preference mo yun, no? Kung gusto. Pero sa akin, mas mabuti maaga dahil you start your day with the Lord, no? Pero depende din yan sa sitwasyon ng bawat isa sa atin. Kaya nga mayroong anticipated mass, di ba? Opo. Binigyan tayo ng pabor ng Panginoon. May anticipated mass, no? May misa sa umaga, may misa din sa hapon. Para ma-accommodate tayo lahat. So, walang rason na hindi tayo magsamba. So, personal preference ko kapatid, gusto ko sa umaga ako magsamba para i-consecrate ko yung buong araw sa Panginoon. Pero, it doesn't mean hindi maganda sa anticipated mass, ha? Depende po yan sa circumstansya at sa sitwasyon ninyo, kapatid. Okay lang ba, Father, na sa isang linggo dalawa magsimba? Okay lang, no? Yung Okay lang. pagsamba mo, yung iaalay mo sa mga mahal mo sa buhay, sa conversion of sinners, conversion of hard criminals, no? Iaalay mo sa mga biktima, sa mga violent na grupo, iaalay mo sa mga sa buong pamilya, ialay mo sa mga obispo, ialay mo sa mga pari, ialay mo sa mga biktima sa human trafficking, ang dami. Ialay mo sa mga kaluluwa sa purgatorio, ialay mo sa mga anak mo, ialay mo sa mga relatives mo. Yan. Pwede. Kapatid. Okay, Father. Yung sa rosary naman, Father, when is the proper time din po mag-recite ng rosary? Pwede sa umaga, pwede din sa gabi kapatid, bago matulog. Pwede din mag-start ka sa umaga. You start your day with the rosary, then you end your day with the rosary. Pwede Kapatid. din, Father, na in the morning mag-pray ng rosary at saka sa Pwede. afternoon. Pwede rin. Pwede kapatid. At every mystery, alay mo yan sa trabaho mo, sa health mo, no, na bigyan kami ng matiwasay na na buhay, yung pamilya ko, yung mga anak ko, gano'n. I-bless mo sila, Mama Mary. Isali mo sila sa powerful intercession mo. So,
And then it is a contemplation of the life of Jesus. So pwede sa umaga, kapatid. Pwede din sa gabi. Okay, Saan ka ba Father. ngayon, kapatid Michael? Father, sa Cagayan de Oro City. Cagayan de Oro. Sa syudad? Sa syudad, Father. Katong nakari ka diri, Father, sa unang March 2023. Naka-attend ko sa imong talk. Naka-attend ka sa Saint Francis Sa Xavier? St. Francis Xavier. Dool gali ko ni mga to, Father. Daming tao doon. Oo, dami, Father. Ang mga tao diri nag-expect sila kados daw ka mo balik. For this year, kapatid, say no muna tayo sa mga talk natin dahil gusto ko mag-focus muna sa ministry dito. Napabayaan ko eh. Ang dami talagang hinaharas ng demonyo at then kung papunta ko sa iba't ibang lugar, ma-divided yung oras and focus ko sa ministry. So for this time, nag-stay muna tayo nag-say no muna ako sa lahat ng mga nag-invite natin. So, stay at home sa muna ako. Kapatid. Dito lang tayo sa Facebook muna magkikita. Tapos, Father, pang last na question po. Kasi may asawa po ako, Sabadista po. Tapos sa civil po kami na kinasal. Tapos ngayon, sa simbahan noon nag communion ako. Tapos narinig kita na bawal yon kasi hindi kasal sa pari. Tapos nag-stop ako pero nangungumpisal ako. So ngayon nag-invite yung simbahan na mag-seminar ako ng pagka-lay minister. So sabi ko, hindi man ako kasado sa simbahan, pwede ba yun? Sinabi ko, dapat ikasal muna kayo. Yun, Father, ang problema ko ngayon kasi misis ko is DA. So, anong gawin mo? Yun ang tanong mo. Anong magandang Merong gawin? mixed marriage, kapatid. Merong mixed marriage ang simbahan. Manatili siyang Sabadista, manatiling ka ding Katoliko. Mixed marriage, pwede kayo makasal. Sige. Sabihin mo sa kanya na manatili siya bilang Sabadista. At yung mga anak nyo ay sa Katoliko. Sinabihan ko siya na ma-retain yung status niya as SDA pero medyo diehard siya negative? sa negative po. Paano yun? Hindi doon na ako marunong mag-catechize. Wala akong sabihin mo lang sa kanya na ito ay para sa akin, para sa aking pananampalataya, para makareceive naman ako ng katawan ni Kristo. And then, meron naman mixed marriage. Hindi naman maging Katoliko ka. Maawa ka naman sa akin para makareceive naman ako ng katawan ni Kristo. Explain mo lang with a humble heart, kapatid, para you can receive Christ. Okay po, Okay, Father. Bro? Maraming salamat po, Father. God bless, bro. Okay. Thank you kay Michael. Ouch, spit. Ito na tayo ngayon kay Mary Jane Perez. Mary Jane Perez, good evening. Mary Jane Perez, unmute. Hello po. Hello. Go ahead. Mr. Mary Jane. I-off ko na lang muna yung video kasi naglalag Sige. yung cellphone. Ay, sige, kapatid. Walang upset ito sa Mary Jane, ha? I-building ito. Blind. Mukhang hindi ko na
kasi no, sa yung tokba puno na ano sira na yung volume pang ayan na ano ko na ito na salamat mabagal lang kasi pasensya na ang tanong ko Sige, lang po sis. Padre magandang gabi po sa lahat kung di ba kung pupunta po kayo sa Patay tapos pagkatapos po magdalaw may ginagawa po sila na ano yung parang paaso ano yung paaso yung lina-lina pamahiin di Pamahiin. Yes. yung magkuha ng damo tapos isunugin tapos ipaaso mo yun doon sa sarili mo pausok kasi Yes, sister. sabi po nila ano para hindi ka mapuntahan makalag or ano yan ang sabi nila eh Yes, yes, yes. tapos yung gawa ng karamihan bawal po magwalis bawal maligo pero kung maligo ka doon kas kapitbahay so part pa rin yan ng pamahiin no Yes, part po. okay po Unang-una, bakit hindi sila maliligo, kapatid? Una, nagbilar sila eh. Hindi dapat maligo. okay Hindi lang yan dahil nukatan. okay Oo, lang kung alam mo yun, nagbilar ka. Dapat hindi ka maligo, makasira sa katawan mo yon. Pero kung hindi ka maliligo dahil may patay, hindi yon. No? Dahil wala kang tulog, kulang ka ng tulog. Okay po. Yung pangalawa kong tanong, Father, yung rosary po na kunyari mahulog sa putik tapos mahugasan, di ba na-bless na po yan. Kapag nahugasan, hindi na mawala yung blessing? Hindi. Hindi mawala yon Kahit until nandyan pa nahulog yung ka tapos matter. nahugasan, okay. As long nandyan pa yung matter, kapatid, yung object, hindi mawala yon. Kung ipagbili mo yon, mawala yung blessing. Doon mawala. Kung ibinta lang siya, ganun. Ibinta mo. May ako, tubig, bless na po ito. Mawalang bisa yung blessing dahil pinagbili mo eh. Okay po. Yung ano po, Father, kung magbili po kayo ng Saint Benedict medal, mayroon bang baligya sa mga mall ba yun, yung mga religious item? Kasi ang alam ko, Meron. yung baligya Meron doon. po. Mga St. Paul's. Punta ka doon. Meron, kapatid. Mukhang walang Saint Paul ata dito sa Coromandel City, dito sa Marville po. Magtanong ka lang sa mga Catholic store. Baka nandyan Okay. sa cathedral niyo. Okay po. Salamat po sa pagsagot, Father Darwin. At babati na lang po ako, binabati ko po yung kaibigan ko pong blind dyan na si Charis Ann Barrias na lagi po nagsisend ng YouTube link ng punto per punto sa GC namin po doon sa Catholic Blind namin po. At sa lahat po ng punto per punto supporters po na kasamaan ko ring mga blind, magandang gabi po. Sa lahat na lang po, hindi ko na kayo may isa-isa kasi alam ko marami pang nagtatanong, especially po sa mga Catholic Faith Defender po, nandito sa Zoom. Kay Brajando, salamat po Brajando na hindi po kayo nagsasawa sa pag-entertain sa amin kahit ako po ay may kapansanan. Thank you po talaga sa sa community na to is walang discrimination po. At napamahal ko na po kayong lahat po. At lalo na po kayo, Father Darwin, masaya po ako dito sa inyong programa po. Ginamit po kayo ng instrumento ng Panginoon. At ayun po kay Bro Romer, kay Brad Romel Palma, kay Brad Aljan, Bagatnan, at saka kay sino pa ba? Kay Eugene Gapo na naging kaibigan ko rin po. Tanong ko lang sa'yo, Father Darwin, paano po olive oil? May kaibigan kasi akong lumpo. Gusto sana siyang humingi ng olive oil po na bless. May kaibigan akong lumpo po.
naawa na po ako sa kanya. Lagi niya akong Taga tinatawagan. Kasi saan? alam, taga-Ormoc po, Ormoc. Hindi ko maano kung saan Ah, yung address. ano na lang, sis, kung meron man siyang kapamilya, pabili na lang siya ng olive oil. And then, Mukhang ano may po, online. mukhang hindi po makaano yung nanay niya kasi parang Ganito na hindi lang kapatid. Kapatid, ganito na lang. Sabihin mo lang ni Brother Jando, bigyan mo siya ng address, padalhan natin. Brother Jando? Bro, dyan daw, tawag na lang ako sa'yo kasi May friend mo daw may sa ginagawa Facebook. yata si Brother Jando, Padre. Sis ha, ibigay, Sige lang, padalhan natin. Padalhan natin. Padalhan mag-message na natin lang ng po sa middle WhatsApp. cross. Sabihin Yan ni kasi Brother hinihingi niya, Jando, gusto siya asin, incense. Sabihin mo ni Brother Jando, siya na magpadala. In charge na Brother Jando doon. Padalhan na lang okay natin. po. Kasi nakapunta po siya noon, Father, nung sa Cebu. Kahit mahirap sa kanya, hindi siya makalakad kasi may sakit po siyang cerebral palsy. May palsy sa las, yung ganun, yung parang minsan seizure po siya. Tapos kapagsalita naman siya pero medyo may may diferensya din. Pero maintindihan naman siya basta pakinggan mo lang siya mabuti. Kawawa talaga siya. Nung maliit pa siya, may sakit po siyang yung meningitis. Siguro hindi naagapan kaya nagkaganyan. Hindi na patingin agad. Pero yung mga kapatid niya kasi lumipat na sa MCGI. Nag-aaway pa sila kasi gusto magpunta sila dos apelyido niya. Gusto siya magpunta sa iyo po, Father Darwin, nung nasa Cebu ka pa noong 2023. Kaya ako tinawagan, pwede ba akong humingi ng tulong? Kaya nakipag-communicate pa ako sa kaibigan kong sa FD, mabuti may tumulong din na siya din nag-akay pag dumating siya doon. Kaya na niyo po siya na bless, na deliverance po. Salamat po. Ano po? Po si thank you, Lord. nung po siya, naka-wheelchair Wheelchair siya ba? Or parang Nice. inaantay po nila. Kasi sila kasi kapag mag-ihi, maligo, hindi siya makaligo, siya lang kasi nanay kasi magpabi sa kanya. Mahirap yung sitwasyon niya, tapos kapag makain, sinusubuan, ganun. May maintenance siya lagi. So, yun lang po, no, Brother Darwin, nakakaawa talaga siya. Salamat, sister, ha? Ano naman na si Jando, sister, ha? Okay po. Na bahala. Okay po, at batiin ko na lang po si Sis Carol po na laging makikinig po, at saka si Sis Lizelle Alvarez po. Lahat ng punto por punto team po. Thank you po and God bless. I love you all po. Bye-bye. God bless, kapatid. God bless, Sister Mary Jane Perez. And then, ngayon, mga kapatid, mag-bless na ako sa inyo mga, 9:45 na po. Brother Jenre, ilan ba tayo sa natin ngayon? Sa Zoom, YouTube Padre? channel? Sa YouTube channel, Padre. Sa YouTube channel, tingnan muna natin kung ilan tayo. So sa mga mga naka-raise ng hand, so pasensya na po, no, medyo wala na po tayong oras. So magbi-bless na po si Father Darwin. At sa YouTube channel po natin, Father, ay nasa po tayo, 529. Salamat po. And then, mabasahin lang ako, Brother John Ray, ha? Sige po, Padre. Si Jeannie Alfiche, alam niyo po, Padre, marami na po kaming mga testimonya sa mga sacramentals. Especially po sa exorcism oil. Napamangkin ko lang nung nakapunta ka dito sa Osami City last year, nahiling niyo po siya after sa mass niyo po sa Carmelites. Grabe yun, Father. Almost 1 month po ang pagtitiis niya dahil hindi po siya makalakad. Pumunta na sila sa doktor, puro negative naman. Pero ang lumabas sa x-ray niya ay nakalagay lang po doon na no healing wound. Kasi nga may 2 open wounds po siya, almost 20 years na po hindi gumaling. Grabe po talaga yun, Father. Umiyak na po ang asawa niya.
Pero alam niyo po, nang dahil po sa sakramento, nagkumpisal po sila whole family. Tapos ginamit niya ang Holy and Exorcism Oil. Ang pinakahuli, Father, sinabihan namin sila magrosary po sila before matulog at mag-ask po talaga sa tulong ni Mama Mary. Grabe po talaga, Father, parang magic po ang lahat. Kinabukasan sa may alas 5 sa umaga, ginising po niya yung wife niya kasi ang paa niya naigalaw na at hindi lang yan. Ang dalawang open wounds na almost 20 years po, totally healed na po talaga, Father. Praise the Lord po talaga. Salamat po sa lahat ng katikismo, Padre. Dahil po sa inyo, sa Punto por Punto team, po kami ay mas naintindihan po namin. Maraming salamat. Galing po ito ni kapatid Ginny Alfiche. So 20 years. Kapatid, may open ones, no? Pero dahil sa sacrament at sa mga sacramentals, gumagaling na po yung kapatid niya. Amazing, kapatid, no? Salamat sa Panginoon, kapatid, no? So very inspiring, Brother John Ray. No? Yes, Nabasa ko Padre. lang dito. So ngayon, mag-bless na tayo, ha? Salamat po sa inyong lahat. At i-share niyo po yung mga sacramentals niyo kahit sa iba't ibang sekta po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. The blessing of salt. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. You creature of God's salt, I purge of evil by the living God, by the true God, and the holy God. By the God who ordered you through Isaiah the prophet to be cast into water to cure its untruthfulness. Without purified salt with the healthy believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world be far. Almighty blessing God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine of goodness to bless and sanctify this creature of soul, which you have given for the use of mankind. May all that use it find natural remedy for body and soul, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Sunod natin yung tubig ninyo. You creature of God, water I purge of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son, Lord, the power of the Holy Spirit, the Paraclete, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, with the power of the self-same Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead dwell before. O God, for man's salvation, this dispense wondrous mysteries with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications, let this creature serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful. Be cleansed and delivered from harm, that such homes enjoy a spirit of goodness, an air of tranquility, freed from painful and alien snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that through the end be banished, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. Amen. Amen. May the Amen. salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your And spirit. with your spirit. Author of invincible strength and King of conquerable in power. Ever the glorious three triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the phrases of the divine enemy, who valiantly put them down, hostile influences, prostrate and fearsome we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with the Jewish witness, wherever the sprinkle in your name, may devil's infection cease, venomous serve be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be with us, as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. So, sunod natin yung oil ninyo. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth.
God's creature oil, and cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's and acts and occasions be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son, Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world before. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also with service for acknowledgement, please shoot your guard truly to bless and hallow this creature oil, which your powers been pressed from the juice of olives. You have ordained to anything the sick, so that when the made well they may give thanks to you, the living and true God. Grant we pray that those who use this oil, which blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all walls of the enemy, let it be a means of averting any kind of situation man, made in your image and redeemed by the blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of its serpent, through Christ our Lord. Amen. Amen. The blessing of incense, candles, crucifix, medals, bells, sacred icons of God, sacred icons of saints, sacred icons of the angels, scapulars, handbook, Bible, novena, rosaries. General blessing po ang kasunod. Heavenly Father, through your Son Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items that will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, dying that through the blessing you bestow, it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, and able to harm the practice of peace and people to whomever. And these are used in the exercise of the ministry wherever it is kept. May uncleanable spirits flee in fear, never daring to harm or even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask through the same Jesus Christ, our Son, and Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. So lahat ng mga religious items ninyo, last resort na po ito, punta po kayo sa pari para ma-bless. Pero kung wala kayong malampitan, last resort na po itong ginagawa natin. So isunod natin yung unwending of senses sa inyong lahat. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You do I implore, Holy Lord, Father, Almighty, Eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to the night of this world, that they may be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of their heart, to better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever, through Christ our Lord. I consecrate your forehead, that you may accept the cross of the Lord. Mag-side the cross kayo sa noon ninyo, gamitin nyo yung holy and exercise oil. I consecrate your ears, that you may hearken the divine precepts, ang ating mga tainga. I consecrate your eyes, that you may see the grandeur of God in your mga mata. I consecrate your nostrils, that you may perceive the sweet fragrance of Christ. I consecrate your mouth, that you may utter the words of life. I consecrate your chest, that you may believe in God. I consecrate your shoulders, that you may take upon the yoke of his service in your mga balikat. I consecrate your hands, that may work to glorify his holy name. I consecrate your feet, that you may walk in his ways, in your mga paa. I consecrate your whole being in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, you may live forever and ever. Amen. Receive the salt of wisdom, may it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, thank you Lord, at salamat sa Diyos na na-extend pa yung buhay natin sa mga araw na ito. At kanina po, ang dami mga tao bumibisita sa office natin. Dami.
And then, 6 po yung ine-exercise natin. Nung nandito na ako sa office, ang dami pong nag-react. No? So, mas mabuti na dito na lang ako para mabigyan po natin ng oras, pagkakataon, yung mga kapatid natin sa iba't ibang lugar na dumadayon. Meron pang from England. Meron pa ibang nationality bumisita ni Brother Jando. Gusto makita yung kagapuhan ni Brother Jando, no? At salamat sa inyo dahil marami tayong nakatikay sa pamagitan nito. And then, this coming Saturday po, buong lungsod po ang gagawin natin yung sports and evangelization po. So, bibisita tayo sa lungsod, sa Batuan. So, buong hindi barangay na po, buong lungsod po. So, madaming mga tao, expected po na maraming mga tao dadalo nito this coming Saturday po. At salamat po sa mga generous para mapatuloy natin yung sports and evangelization sa spiritual, moral, and financial support ninyo. Hindi po ito para sa isang tao, para po ito sa simbahan po. At ang Diyos na po ang magsukli sa kabutihan ninyo. Na sa pamagitan ng inyong suporta, marami tayong ma-evangelize. At salamat din sa mga star senders natin dahil po naka-share tayo ng kaunti lang, no? Na makain sa mga tricycle driver. Dahil po yan sa inyong generosity po. Salamat po. Ang Diyos na po ang magsukli sa ating lahat. At salamat din dahil nakapadala na tayo this month sa mga seminaryan natin. Salamat po. 17 seminarians ang natulungan sa mga supporters natin na nandito. Salamat po sa inyong lahat. At this end of the month, magpadala din tayo sa Catholic school na muntik nang magsara, no? Ni Father Albert Aldia sa Diocese of San Carlos po. And then sa mga CFD na laging meron tayong mga evangelizers na tinutulungan, 15 ka mga every week po. At sa awa ng Diyos ay hindi po tayo nagkulang sa kanila dahil sa init ng suporta ninyo. God bless po. Brother Angel, nandito pa Brother Angel, bro. Yes. Brother Jun. Si Brother Romer, nandito si Brother Romer. At Yes. si Brother Jando. Brother John Ray, walang absent dito. No, marami na tong merito sa langit itong taong ito. At Brother Angel, at lalo na Sister Edna, ang ating inahan sa kanunang panabang. Salamat kayo, Sister Edna. At ni Brother Wendell, wala ngayon, no? Brother Tata, Dr. Nandiyan si Ditsing. Brother Wendell. Nandito, Brother. Nakalimot ako. Yung, meron pala tayong, sa mga supporters na to, no? March 11, no? Nakalimot ako. Sorry po. Nakalimot talaga na wala sa isipan ko. Yung, dahil sa ang daming iniisip ko, minsan dapat ma-remindan ako lagi. So, pasensya. Merong, Sister Edna, no? March 11, meron kayong pagtitipon? Last, or this coming 17 pa? Sister Edna? 17, Father. 17 pa? Yes, Father. Bukas pa? Yes. Akala ko ngayon, no? Salamat, Brother Wendell. Kumusta na, Bro Wendell? Okay na, Father. Okay. Ito ang dami, Brother Wendell, dahil hindi na ako pupunta sa ibang lugar. Ang dami, Brother Wendell. Kanina meron. Meron din maraming na-liberate po, no? Dahil maka-focus na tayo sa ministry at marami na ding pari bumisita sa atin. So, salamat sa mga pari na tumutulong sa akin na may bigay yung mga sakramento ng ating simbahan. So, salamat po. At Fight Team Maria, Tatak Safety, with a humble heart, huwag kayong matulog without praying the rosary po. God bless. Okay, thank you. So, uling mensahe na tayo. Ating unahin dito sa popcorn? May popcorn. So, ating ibigay dito kay Brother Romel Palma sa kanyang greetings. Uling mensahe at pasalamat.
Brother Romel? Brother Romel? Ayan po, pasensya na po kasi nasa mission tayo ngayon. But anyway, thank you so much po sa ating Panginoon at maraming salamat din po kay Father Darwin for giving his time para po sa atin na mabigyan po ng kasagutan yung ating pong mga katanungan. Sana po mga kapatid, patuloy po tayo na sumubaybay at tumangkilik po sa ating programa at ipagpanalangin niyo din po yung success ng aming pong mission. Bukas po hanggang po sa Webes at saka sa Sabado at sa sunod pang Sabado. Sana po mga kapatid, patuloy tayong pagpalain natin Panginoon. May God bless us all. Back to you, Brother Jando. Okay, ito naman ibigay naman ngayon kay Brother Romer naman sa kanyang greeting, huling mensahe at pasalamat. Brother Romer. Okay, Brother Brother Romer. Jando. Brother Jando, narinig mo? Yes, bro. Nasaan ka ngayon, bro? Nandito sa kwarto, bro. Mahina kasi yung signal. Okay. Una-una sa Diyos at sa lahat ng mga nanonood at salamat din Padre Darwin sa pagtulong mo dito ngayon sa office. Ang dami talagang gumaling ngayon. Ang dami talagang na-liberated. So, good night po sa inyo. God bless us all and Ave Maria. Back to you, Bro Jando. Okay, ito naman ibigay naman ngayon kay Brother Wendell naman sa kanyang greetings. Huling mensahe at pasalamat, Brother Wendell. Okay, maraming salamat sa lahat nating mga kapatid, mga kasama natin dito. At sa mga kapatid natin na nagpunta sa office ni Father Darwin, no? At sa pumasok na MCGI, napakaganda ang kanyang pahayag kanina, yung testimony niya at ang conversion niya. Kasama yung misis niya, welcome sa tunay na iglesia. Okay, ito naman ibigay naman ngayon kay Brother Junre naman sa kanyang huling mensahe at pasalamat, Brother Junre. Yes, Brother Jando, maraming salamat. So, yun mga kapatid, papurit pa sa salamat no, sa Panginoong Diyos dahil sa mga biyaya na atin pong natatamo sa araw-araw. At salamat din kay Father Darwin sa kanyang oras na tayo'y dinalo na naman dito para masagot ang mga katanungan ng ating mga mahal na kapuntos na iba talaga pag si Father Darwin. Talagang nagpaparade ang mga kapuntos kapag si Father Darwin. So, maraming salamat po sa lahat at sa mga kaabag din. Salamat po no, sa mga nandito po sa ating pong tahanan. At lalo na sa pagsagot dito kay SMB Pilsen. Sa tingin ko ito lang din yung si ano dami account to ni ano. Yung si Rogelio. Dami ng account nito kasi ilang beses ko nang nasipa to. Dami ng account nito sa YouTube. Kasi yung mga argument niya parehas lang. Tingin ko siya rin din yan. Maraming salamat Kick out mo pa rin. Pero yun kick out mo pa rin para maubusan talaga ng dami account. Pero ganyan pa man ba dyan do. Hayaan natin siya dyan. Basta hanggang tuligsa lang. Wag lang yung chismis na wala na sa katotohanan. The same pa rin yun. Kung siya pa rin yan. Sige, maraming salamat and God bless all. Back to you, Brother Jando. Okay, ito naman ibigay naman ngayon kay Brother Angel naman. Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Muli, isang malaking pasasalamat no, sa ating unang-una sa Diyos, sa kanyang lahat ng kalwalhatian, kapurihan, magpakailanman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you rin po kay Mama Mary. At huling talata, bro, Mateo 9 nga, 37-38. Bro Jando. Sabi ni Jesus. Ano yun, Mateo? Chapter 9, verse 37-38. Paalala po sa ating lahat. Okay, 37-38. Ang sabi dito ganito. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Yes. So, yan po yung natin, purpose ni Father Darwin at purpose natin dito. Kaya humingi ng suporta po no sa simbahan dahil ito po ay para sa mga para sa mga
manggagawa sa ubasan ng Diyos. Sana po marami pa kayong ma-invite, no, na tumulong sa gawain ng Diyos sa pamamagitan din ng be online missionaries. By sharing this, nagiging manggagawa na rin po kayo ni Kristo, natin po sa Kristo. Tandaan po natin sa katikisim natin, sa confirmation, pag binasa niyo yan, sabi we are obliged, no? Hindi lang po pampari sa lahat na nakikinig. Hindi lang po pampari pag evangelize. Ang pampari po yung mga sakramento. Pero pagka pag-evangelize po, hindi po pagkabinyag natin at pagkakumpil, tayo po yung nagmamana sa kanyang pagkahari at pagkapari at pagkapropeta ng ating Panginoon Kristo. Tayo lahat po ay pari, but common priest ang tawag doon. So sila ay ministerial priest. So bilang common priest, no, sa mundong ibabaw na nabinyagan sa simbahang Katoliko, obligado po tayo, hindi po pampari lang. We are obliged, sabi niya sa Catechism ng Confirmation, we are obliged to spread the gospel, no, of salvation. So sana po ma-share natin ito, especially this spiritual works of mercy. Ito po ay kayamanan panlangit. At pabaon ng ating ebanghelyo kanina, no, yung transfiguration, pagbabagong anyo, transfigurare, meaning ano ibig sabihin na mas maliwanag pa doon sa the original, no? So sana lang ganun din po tayo, may pagbabago. May pagbabago na sa buhay natin sa pakikinig natin araw-araw ng salita ng Diyos. Yun lang po. Naway, marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro John Doe, and good night, everyone. Good night,